Kailangan mong marinig ang 7 good news na ito ngayon. Bakit? Ang good news ay kaya magpababa ng stress at makatulong sa paggaan ng pakiramdam at pag-improve ng mood kahit sa loob lang ng ilang minuto. Halimbawa, alam mo bang may restaurant ngayon na ikaw mismo ang magdedesisyon kung magkano ang babayaran mo? Sa France, pinamimigay na lang ang pagkain. At ito pa, Australia, namimigay ng libreng kuryente. Naks, good news nga naman, di ba? Kaya time out muna sa mga balitang puro problema. Alamin ang mga magagandang nangyayari sa mundo na sa una, baka hindi ka maniwalang totoo. Number 7. Namimigay ng libreng kuryente ang Australia. Totoo, sa gitna ng mataas na presyo ng kuryente, may Australia na handang manlibre. Ang ilang lugar sa Australia tulad ng New South Wales ay nagbibigay ng libreng kuryente hanggang 3 oras kada araw sa mga piling oras bilang bahagi ng programang inilunsad simula 2026. Ibinibigay ito sa mga bahay na sakop ng programa at may smart meter kahit walang sariling solar panels. Pero paanong kaya nilang mamigay ng kuryente? Dahil sobrang dami na nilang solar energy. Sa tanghali, mas marami pang kuryente ang napoproduce kaysa sa ginagamit. Kaya bumababa. Minsan, halos zero ang presyo nito. Kaya imbes na masayang ang sobrang energy, ginagawa nila itong libre sa oras na pinakamalakas ang araw. At hindi lang ito good news para sa mga taga-Australia. Ipinapakita nito na sa tamang sistema, pwedeng umabot sa punto na ang renewable energy ay hindi lang sapat, kundi sobra pa. At kapag nangyari yon, ang dating mahal na kuryente pwede nang maging libre. Number 6. Ang unang large-scale elephant sanctuary sa Europe. Sa Portugal, may isang malaking elephant sanctuary sa Europe. Isang lugar kung saan ang mga elepante mula sa zoo at circus ay maaaring mamuhay ng mas malaya. Matatagpuan ito sa Alentejo region at sakop nito ang humigit kumulang 402 hectares ng lupa. Dito ang mga elepante ay hindi na basta nakakulong at mang-aaliw ng bisita. Makakalakad sila sa malawak na espasyo, makakapaghanap ng pagkain at makakasama ang ibang elepante, mas malapit sa natural nilang buhay. Sobrang mahalagang hakbang ito dahil sa Europe, daan-daang elepante ang nananatiling nasa captivity at marami sa kanila ay walang mapuntahan kapag tinigil na ang paggamit sa kanila sa circus o zoo. Kaya ang sanctuary na ito ay nagsisilbing permanenteng tahanan para sa kanila. Number 5. Butas sa ozone layer, unti-unti nang nagsasara. Noong 1980s, natuklasan ng scientists ang isang napakalaking problema ng Earth. May butas sa ozone layer sa ibabaw ng Antarctica. Delikado ito dahil ang ozone layer ang nagsisilbing proteksyon ng Earth laban sa harmful UV rays ng araw na pwedeng magdulot ng skin cancer at iba pang sakit sa mga tao, hayop at halaman. Pero ngayon, may magandang balita. Ayon sa bagong pag-aaral mula sa Massachusetts Institute of Technology, unti-unti nang naghihilom ang ozone layer. Halos 95% na sigurado ang mga scientists na ang paggaling ng ozone layer ay dahil sa pagbawas ng CFCs, mga chemical na dating malawakang ginagamit sa aircon at spray na sumisira sa ozone layer. Ngayon kasi, ipinagbawal at unti-unting tinigil ng maraming bansa ang paggamit ng CFCs sa ilalim ng Montreal Protocol. Ibig sabihin, hindi ito aksidente, hindi ito dahil sa panahon o natural changes. Ito ay resulta ng global action ng mga bansa na bawasan at ipagbawal ang mga chemical na sumisira sa ozone layer. Ipinapakita nito na kapag nagtulungan ang mga bansa, kaya nating ayusin ang malalaking environmental problems na tayo rin naman ang may kasalanan. Number 4. Restaurant na walang presyo. Pwede ka magbayad o magtrabaho. May isang restaurant sa New Jersey na walang presyo ang menu. Meron ba sa inyo yan? Proyekto ito ni Jon Bon Jovi, isang sikat na singer at philanthropist. Kung naalala mo pa ang kantang It's My Life, siya ang kumanta nun. Ang restaurant niya ay tinatawag na JBJ Soul Kitchen. Dito, pwede kang kumain kahit wala kang pera. Kung kaya mong magbayad, magdo-donate ka ng kahit anong halaga, kahit higit pa para makatulong sa iba. Pero kung wala kang pera, pwede ka mag-volunteer kapalit ng pagkain. Tumutulong sa mga gawain tulad ng pagpe-prepare ng pagkain, paghuhugas ng pinggan, o pag-assist sa loob ng restaurant. At pareho pa rin ang ibibigay sa iyong pagkain at itatrato ka kapareho sa lahat. Hindi ito charity, kundi dignity. Lahat ng tao, may pera man o wala, parehong tinatrato ng maayos habang kumakain. Kaya naman, sa programang ito ni Jon Bon Jovi, may pantawid gutom na ang mga umaaray na sikmura. Sa ngayon, daan-daang libong pagkain na ang naibigay ng JBJ Soul Kitchen sa mga nangangailangan. Number 3. Plastic bag bans nakabawas ng hanggang 47% sa basura. Talagang may silbi kung bakit paper bag ang balot ng pinamili mo sa grocery.
Sa isang pag-aaral na pinublish sa isang kilalang scientific journal na Science, nakita sa mga lugar sa US na mayroong plastic bag bans o may bayad kada gamit ng plastic, na bumaba ang plastic bag litter sa mga dalampasigan hanggang 47%. Malaki ang nabawas sa mga plastic na napupunta sa dagat, lalo na yung madaling liparin at mapadpad sa shoreline. Sa improvement na to, ipinapakita na kahit simpleng policy lang tulad ng pagbabawal o pagbawas sa plastic bags, may totoong epekto ito sa kalikasan. Kaya isipin mo, sa tuwing gumagamit ka ng paper bag sa grocery, totoong nakakatulong ka sa pagbabawas ng polusyon mula sa basura. Number 2. Giant Ocean Vacuum. Nililinis ang dagat. Yaman lang din na napag-uusapan natin ang basura. May good news patungkol dito dahil ngayon, ang mga Dutch engineers ay gumawa ng parang pinakamalaking vacuum cleaner sa mundo. Pero hindi para sa bahay, kundi sa karagatan. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng The Ocean Cleanup. Ang goal ay alisin ang malaking plastic sa dagat. Paano ito gumagana? Gumagamit sila ng napakahabang floating barriers na umaabot ng mahigit 2 kilometro ang haba. Parang U-shape sa ibabaw ng tubig. Hindi ito gumagamit ng makina, kundi ginagamit nito ang galaw ng alon at agos ng dagat para tipunin ang mga lumulutang na plastic sa isang lugar. Mula sa maliliit na plastic hanggang sa malalaking fishing nets ang nahuhuli nito. At ang maganda pa, dinisenyo ito para maiwasang mahuli ang mga hayop sa dagat dahil ang plastic lang ang kinokolekta sa ibabaw habang ang mga isda ay malayang nakakalangoy sa ilalim. Pagkatapos makolekta ang basura, dinadala ito pabalik sa lupa para i-recycle. Sa katunayan nga, may ganito rin silang nilalagay sa ilog para harangin ang plastic bago pa ito makarating sa karagatan. Number 1. Bawal magtapon ng pagkain ang mga supermarket sa France. Ngayon, para sa ating top story of the day, bawal magtapon ng pagkain ang mga supermarket sa France. Nagtataka ka ba kung saan napupunta ang mga hindi nabiling pagkain sa grocery? Eh di sa basurahan, pero ibahin mo ang France. May kakaiba silang patakaran. Noong 2016, naging unang bansa sa mundo ang France na gumawa ng batas na nagbabawal sa mga supermarket na itapon o sirain ng pagkain na pwede pang kainin. Kailangan nila itong ibigay sa charities at food banks para mapunta sa mga taong nangangailangan. Take note, hindi lang ito basta suggestion, batas ito. Kaya sa France, hindi lang nila binawasan ng food waste, tinulungan pa nilang makaraos sa mga taong gutom. Ikaw, anong paborito mong good news ngayon? Ang libreng kuryente sa Australia, ang restaurant na walang presyo, o ang giant vacuum cleaner sa dagat? Diba? Sa dami ng balitang naririnig natin araw-araw, may mga kwento pa rin na nagpapaalala na may mga taong handang tumulong. May mga ideyang kaya magbago ng mundo, at may mga simpleng bagay na bagamat hindi natin napapansin, pero may napakalaking positibong epekto. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.